Okay mga tol, magandang araw. Nagsalita na si Jonas Sultan laban kay Cuadro Alas Casimero. Tsaka kagatin niya na lang yung laban para malaman natin kung controversial yung laban. Yun. Bawi na lang siya. Ayun. So, open ka. Ayan mga tol, no, sabi ni Jonas Sultan dyan, sana kagatin na lang ni Casimero yung laban para mapatunayan kung controversial ba yung unang laban nila. Matatandaan kasi natalo si Casimero sa unang laban pero maraming nagsasabi na controversial. Pinaburan lang daw si Jonas Sultan kaya panalo. Hindi daw sineryoso ni Casimero noon kaya natalo si Casimero. Kaya gusto ngayon ni Jonas Sultan patunayan ni Casimero na kaya pa rin niyang manalo. Okay. Kahit 500, pwede na nga. Okay. Ayan mga tol, sinabi rin ni Jonas Sultan dyan, kahit daw 500,000, pwede na. Pero ayon kasi kay Casimero mga tol, mababa daw kasi yung mahigit 1 million lang na offer. Ang gusto ata ni Casimero, mga 3 million pesos, 4 million. Kumbaga, mataas ang offer sa kanya para palagan si Jonas Sultan. Sana nga daw kagatin na ni Casimero ito. Pagbigyan na ang rematch para mapatunayan na talaga kung malakas si Casimero, kaya niyang durugin si Jonas Sultan. Kasi yung mga fans ni Cuadro Alas mga tol, sinasabi na madudurog lang si Jonas Sultan. Hindi raw uubra. Kaya gusto ngayon ni Jonas Sultan kagatin na ni Casimero itong rematch para mapatunayan ni Casimero kung kaya bang dumurog ng isang Jonas Sultan. Pero may isang payag nga po si Casimero mga tol, no, nabasa ko sa post ni Silver Boys. Dapat daw yung mababa na 1 million. Paglabanin na lang daw si Jonas Sultan versus Wonderboy Martin. Kasi yung 1 million na offer, bagay lang daw kay Wonderboy Martin at kay Jonas Sultan. Hindi na raw yan babagay kay Cuadro Alas kung 1 million lang ang offer. So anong masasabi dyan mga tol? Kaya bang i-operan si Casimero ng 3 million, 4 million? So sa tingin nyo, hindi ba malulugi ang promoter, organizer sa magiging laban? Kasi bilang promoter mga tol, kailangan hindi ka malugi. Kapag may gusto kang fighter na maglaban, kailangan naman may kabig. Hindi pwedeng wala kang kabig, syempre business yan. Hindi naman pwedeng maglalabas ka lang ng pera na walang babalik. So bilang isang promoter, kung o-opera nila ng mga 3 million si Casimero, 4 million, baka naman hindi na babalik. Kasi dito sa Pilipinas, mahirap wala tayong pay-per-view. Okay lang sana kung may maka-invento ng isang application, isang apps, na pwede tayong mag-subscribe. Pag nakasubscribe na tayo, parang sa Netflix, pwede na tayong manood ng mga laban sa boxing. Pwede ng pay-per-view buy. Kaso dito, walang pay-per-view ticket lang. Pupunta lang tayo sa venue, bibili ng ticket para makapanood. Pero pagdating na sa live, wala Facebook na lang live. Kaya maganda dito sa Pilipinas, dahil maraming nanonood sa cellphone, mayroon sanang application sa Pilipinas na kapag may ipapalabas na boxing, pwede tayong manood. Magbabayad lang tayo, 50, okay na. 50 pesos pay-per-view, 100 pesos. Basta maganda yung laban ay papalabas, hindi yung mga bara-bara lang. So ano sa tingin nyo mga tol? Maganda sana pag may ganyan sa Pilipinas. Katulad ng DAZN, di ba? Magsusubscribe ka lang dyan, makakapanood ka na ng mga iba't ibang laban. Katulad sa Battle of YouTuber dati mga tol. Kaso nga lang, palpak. Hindi gumana yung pay-per-view buys ng Battle of YouTuber. Kaya sana merong isang application na lalabas dito sa Pilipinas. Para hindi malugi yung mga promoter na gustong maglabas ng pera. Para masuportahan natin, bibili na lang ng pay-per-view. Manood tayo sa bahay. Kasi tayo mga Pilipino, tinatamad na pupunta sa venue para bumili ng ticket, manood. Mas gusto natin manood na lang sa bahay, manood ng cellphone, sa TV. Okay mga tol, so yan lang muna ang balita natin ngayon. Maraming salamat po.